Okay, drawing ulit. So this time, let's do Nanami from JJK. Isa sa mga favorites ko. So let's start off with the head, of course, and then yung hair. Medyo mahirap to kasi yung hair hindi na pwede asymmetric kasi magkaiba yung one side kasi mahirap. Plus yung bangs magkaiba. So start off with the base, shadow, and then highlights, and straight to the face. Ayun, as you can see, diba, nahihirapan ako mag-paste dito. Flip and paste face. Sabagay, mukha yan. Okay, then once done, tayo sa goggles niya. Goggles/glasses. Pero feeling ko hirap isuot niyan sa totoong buhay. Lalo na kung panguka, no? Walang pagsasabitan. Pero yan, medyo mahirap siya kasi konti lang yung space, konti lang yung pixel space. So merong mga hindi outline. Then after that, yung details na. Stoic look. Tapos yung facial features, very giga-chad ang ano niyan. So may mga facial lines. Then sa katawan, ito medyo mahirap, no? Pag gumagawa kayo ng pants, make sure alam nyo or mag-decide kayo kung anong klaseng pants ang gusto nyo ilagay. Katulad nyan, no? Ito straight cut dress pants, no? Minsan kasi masyadong maraming fold naman pag baggy. So ito straight cut lang, then medyo loose, may fold sa ilalim. So konti lang ang shadows nito kasi straight cut. Though may mga creases, mga dress crease na ganyan. So, bagong plancha. Ayan. So yung shoes actually nahihirapan ako dyan lagi. Lalo na pag rubber shoes or sneakers. Pero ito, since dress shoes lang siya, pretty much brown lang yan with shades tapos laces. Ayan, yan, pwede mo yan i-symmetric na copy-paste maliban sa belt kasi one side yung bakal ng belt as you can see. So careful lang din. So now, let's move on to the dress shirt. Ayan, naka-crunch up. Parang ako talaga to no? Joke. Naka-crunch up yung sleeves. So mga folds, so on and so forth. Again, hindi kailangan realistic, ano? And then add the details sa tie and the straps. Paste na natin yung ulo. Diba, parang dress, parang, ano yung tawag doon? Dress up dolls. Ayun na, nanamin nyo. Pero lagay natin syempre ng blazer. Diba? Para dress up. And, so, kaya rin ako gumagawa ng mga draft lines na ganyan. Katulad yan, no? I-overlay ko dun. So makikita ko kagad kung saan nagsisimula yung blazer and then yung pagpapatungan, so madaling i-delete. As you can see sa gilid or sa labas ng ink ng mga black, bilis lang ma-delete, bilis lang ma-detect kung yung ba yung kasama ba sa blazer yun o hindi. Pag nag-black kasi kayo, baka ma-delete nyo rin yung draft lines nyo. So ayan, konting creases lang kasi syempre planchado. Ayan, shadow here, shadow there. Okay. Yan, ito pwede mo to i-flip, i-copy flip. Pero yung gitna, kailangan mo i-edit ng konti kasi nag-overlap. Ayun yung sa buttons. There. Then yung pocket. Then, ayan na. Done na si Nanami. Thank you. Please subscribe.